Naranasan ko po yung munti ka na pong marit. Sino naman? Stepfather ko po. Anong ginawa mo? Naranasan ko yung nahabol ko ng taga yung stepfather ko po. Hindi ka ba nagsumbong sa barangay? Ganyan, sa pulis? Hindi ko kasi natatakot po. Nakaraan ako akong sumpong. Nakapasok ako. Anong ginawa ng mama mo nung nagsumbong ka? Wala po. Mas pinili ko na lang po na hindi ko po po lalaki kasi po nakapap po. Kasi buntis po ka. Asbuanga. Sorry, talaga no. One piece. Ako nga po pala si May, 16 years old po. Anak ko po 1 years old, si Jayden po. Bakit ang aga mong nag-asawa, May? Dahil po sa pag-iwalay po nila mama. Bakit? Naranasan ko po yung munti ka na pong marit. Sino naman? Stepfather ko po. Anong ginawa mo? Naranasan ko yung nahabol ko ng taga yung stepfather ko po. Hindi ka ba nagsumbong sa barangay? Ganyan, sa pulis? Hindi ko kasi natatakot po. Nakaraan lang po akong sumpong. Nakapasok ako. Anong ginawa ng mama mo nung nagsumbong ka? Wala po. Mas pinili ko na lang po na hindi ko po po lalaki kasi po nakapap po. Kasi buntis po ka. So kaya nakapag-asawa ka ng maaga? Pero nasa ko rin po. Bubugis ko ng pak. Hindi ka pa nagsumbong sa mga kapatid mo, ganyan? Hindi po. Eh ano yung ginawa mo noon
para hindi matuloy yung balak niya sa'yo. Sumigaw po ako. Kaso po, parang baliwala lang po si mama. Walang 100 dyan. Kaya po, lumabas po ako sa bahay. Tumakbo po ako doon sa kapitbahay po yun. Sa silangan po yun. Saan kayo nagkakilala ng ano mo, ng asawa mo, yung kinakasama mo? Umuwi po kaming Bataan nun. Okay. Kasama ko po yung pinsan ko. Tapos, kilala ko po sa kaibigan ko. Eh, yung nalaman ng mama mo na buntis ka eh, okay lang ba sa kanya? Po. Hindi ka naman pinagalitan o sinaktan? Kasi bata ka pa, 15 years old. 14 po. 14 ka na buntis. Anong trabaho ng asawa mo ngayon? Contract po. Ilang taon na yung asawa mo? 19 po. Ayun po sir, mahirap po talaga yung buhay namin. Minsan po, wala pang sinasahod ng asawa ko. Tapos yung sinasahod yun na po minsan, 1.5, 1K, minsan 500. Paano mo napagkakasya yun? Inauna ko po yung bigas para kung makain kami. Tapos daya ko mga ulam. Anong pakiramdam mo ngayon na sa edad mong yan eh, meron ka ng responsibilidad, meron ka ng anak? Sobrang hirap po. Pero pinakaya ko naman. Hindi rin pong masaya masyado. Bakit? Kasi mag-aalaga ka ng bata. Tapos, naisip mo, sana nag-aaral ka muna. No? Kasi po, grade 4 lang kasi ako tapos. Bakit grade 4 lang tinapos mo? Kasi po, naranasan ko po kasi hindi ko makain ng umagahan hanggang gabi. Kasi po wala pa sa nag-iilpilpit. Naranasan ko yung pumutulog sa sumaka po siya sa ano sa kuko yung wala kong tingin kasi pinalayas ko po yung lola ko. Bata ka pa, nakikita ka na kung saan saan. Opo. So maaga kang naiwalay sa magulang mo. Kung saan po ko kumakain. Iniwan po kami sa lola ko. Tapos, dahil po sa amin sinasabi ng lola ko na itong high school dito, walang kwenta yung mga magulang niya. Tapos, nagbatak-batak po din po kami magkakapatid. Yung mga ate ko po kinuha ng papa ko. Hindi na lang po sa Maynila. Tapos kami po dalawa ng kapatid ko naiwan. Tapos iniwan din po kami nila mama. Tapos, pinalayas po kami ng anak ko. Nakitira po kami sa kaibigan ko po. So naisip mo na mag-asawa na lang. Ganyan. Mag-asawa lang. Kala ko po, madali lang. Hirap din po po.
Sa lahat ng mga botante ng State of Wisconsin na bumoto sa isang judge na pro-democracy, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat at hindi nyo binenta ang inyong boto kay Elon Musk sa kabila ng kanyang mga gimmicks at vote buying scam. Maraming salamat at hindi nyo binenta ang democracy at liberty kapalit ng kakapiranggot na salapi mula sa isang bilyonaryong demonyo. Maraming salamat sa inyo. Sinang sasalis? Kayo minit. 1, 2, 3, Nakain naman agad. Ito lang kami. Ay, naakyat. Diba? Ay, ako na dito. Doktor po, kung may magpaparal po sa akin, mag-aaral po ako. Gusto mo uling mag-aral? Opo. Gusto mong ipagpatuloy yung pag-aaral mo? Eh, paano yung baby mo? Ano lang na po, paalagaan ko po sa kapatid. Hmm. Kaya si Pati Mano. Kayo may ngay. Bakit na tayo? Yayaman si Mika. Sana mo po yung stick po. Kaya mo ha. Hoy!
So nagkakasya na kayo dito ng asawa mo? Opo. Ito po yung anak po namin, tapos ito po kami. Saan? Dito Dito? po kami. Dalawa Tapos? po kami, tapos dito po yung anak. Ah, okay. So nagbabayad kayo ng ano, kuryente? Magkano ang kuryente niyo dito? Minsan po, 1,300. So sa 1,000 na yun, may kahati kayo. Eh yung tubig. Nagigib lang po po. Stay-in po yung asawa ko. Nauwi lang po siya tuwing Sabado po. Binibigyan niya po ako ng one trip po. Pinagkakasya ko po yun sa isang linggo po. Bibili po ako ng bigas, ulam, tapos yung panggastos din po sa bahay. Eh yung anak mo nagagatas? Hindi po. Breastfeed? Sa akin. Mm. $100 lang po natira sa isang libo po. Bakit? Ano po, nagbayad po ng utang, bumili po ng bigas, tapos daya po. Eh paano pagkakasyahin yung 100 pesos sa isang linggo? Monday pa lang ngayon. Ano lang po, pag naubos po yun, hindi umutang niya. Utang niya lang po ulit. Utang niya po. Kasi po, yung isang libo mo, parang 100 na. Sa mahal pa ng bigas, ano? Yun po, 60. Pabili nga po, Kainit kaya. Ano? tuyo po, Ilan? isa. Kaya po dito po kami nagluluto sa kapatid ko po. Yung mga pasyente na nakabit sa mga ventilator at na nakabit dito sa oxygen port.
na lang po yung parang sir pagtatagal na. So nakabukod ka na talaga sa kanila. Opo. Kapag nagluluto, doon ka nagluluto sa kanila. Opo. Wala kang sariling lutuan. Wala po. So bali pala ito si May, ito yung nagsasarili na kayong dalawang mag-boyfriend dito. So tapos bali mga kapatid mo nasa kabila, yung iba. So ganun na nangyayari. Pag tipid po kami sa malapit po kami sa paborito po. Minsan po nangiram po ako ng pera sa kapatid ko para po may pambili po akong bigas. Yung mama mo. Yung mama mo, nasaan? Nandito rin po. Tatrabaho po siya. Minsan po, pag hapon po, pag uwi niya, may dala po siyang ulam. So sinusuportahan din kayo ng mama mo sa pagkain. CR, saan yung CR nyo dito? Nakikisiya lang po kami sa kapatid. Alamin ko muna, hindi mo magagamitin eh.
Mga kababayan ko, maging tapat at mapagmahal sa inang bayan at sa inyong kapwa Pilipino. Hindi sa isang politiko o mga politiko na pilit kumokontrol ng ating lipunan. Mga kababayan ko, ang mga politikong humahalik sa puwet ni Rodrigo Duterte ay walang dudang walang pagmamalasakit sa kabutihan ng mga Pilipino. Sila ay walang pakialam sa pagdadalamhati ng mga pamilyang namatayan at naging biktima ni Rodrigo Duterte. Malinaw, napakalinaw na ang kanilang hangad ay ang pangsariling interes lamang. Mainit kasi dito sa kwarto nila. Talagang ano. Ayan. Huwag na umiyak. Meron akong ibibigay sa inyo. Ito, May. May ibibigay akong cash money para kahit paano makatulong sa inyo, ha? Lalo pat maliit yung sahod ng asawa mo. Tsaka bata ka pa, ha? Huwag mo na dadagdagan, okay? Sige. Ito. Cash money para kahit paano naman may pambili kayong pagkain, ha? Tsaka yung pangangailangan pa ng anak mo. Kaya yung pangangailangan mo, pwede mo rin bilhin, ha? So may matitira man, itira mo. Para pag walang sinahod yung asawa mo, may maano. Okay? Itanggapin mo. Oh, ito. Hawak ko. Ganito kami. Ayan. Oh. Okay. Tingin na. Oh, 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Ayan. Galing nga i-Comrade Mart. Ha? Okay. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Bigas at diaper. Bigas at diaper. Ano pa? Ano pang gagawin mo dyan? Damit po. Ikaw, kahit ikaw, bumili ka rin ng kahit pa paano gamit mo, ha? Kasi syempre, bata ka pa, meron kang pangangailangan sa sarili mo. Okay? Tsaka sa anak mo. Yun lang, sana makatulong yung ibinigay namin pera sa inyo, okay? Sige, so paano mauna na kami? Congratulations, May. At, lagi mag-iingat, ha? Okay? Sige. Sir Mark, maraming po sa 5K po. Malaking tulong na rin po ito sa pangailangan namin. Pambayad po sa mga utang at pambili po ng bigas at diaper ng anak ko. Sana pagpalain po kayo ng tuluyan. Maraming po. Makakarating sa kanya yan, May, ha? Saka ulitin ko, wag mo na dadagdagan, ha? Bata ka pa, okay? At sana makapag-aral ka, okay? Opo. Thank you po ulit. Salamat din sa istorya ng buhay mo. Opo. Sige. April 1. Ang kakapal ng muka ng mga politiko na epal. Yung mga nagkakalat ng tarpaulin sa kahit saang poste, pader, at sulok na may litrato at pangalan nila, advertising themselves. Ang kakapal ng muka ng mga politiko na namimigay ng t-shirt, mug, kalendaryo, 1 kilo ng bigas at ilang piraso ng delata, tapos may pangalan nila. Pustahan tayo mga katoto na ang perang ginamit nila na pambili ng mga goodies na yan, galing din naman sa kaban ng bayan. I'm not saying all, but most politicians in the Philippines are crocodile-faced. They do not intend to serve the people but to enrich themselves.
Ang kakapal ng mga mukha niyang mga politiko na yan, na ginagawang negosyo at hanap buhay ang pagkakaroon ng katungkulan sa gobyerno. Halimbawa, may mga alkalde na 2 at 3 dekada na sa pagiging alkalde. Grabe ang kakapal ng mga mukha, ano? Talagang ayaw bitawan ng posisyon ano? Tapos kita nyo, tatakbong gobernador yan sa susunod na eleksyon. Tapos ipapasa niya ngayon ang pagiging alkalde sa kanyang anak. Tapos ang asawa naman niya, patatakbuhin niya bilang isang congresswoman. Mga basurang trapo. Ang katungkulan sa gobyerno, hanap buhay ng pamilya no? Ang kakapal ng mga mukha nyo, mga wala kayong hiya, mga balat buhaya kayo, mga walang hiya kayo.